Tingnan natin yung setup ni Magkano. Ano? Boss, yung setup niya ng solar. Ilan yung solar mo, boss? 1,000 watts. 1,000 watts lahat-lahat. So pwede na siya na ano to, hybrid na rin ba to or ano pa rin siya? May DC system, tapos may 12 volt system lang. Pero ano, ayos na rin yung system niya kasi nga halos ito rin ginagamit niya eh. Ayan. Yung ginagamit niya is not yung toroidal na inverter. So ito yung ginagamit niya, 60 ampere, 40 amps. 40 ampere. Grabe oh. Tapos Wi-Fi power monitor. Ito dito nakakabit sa mga battery. Ayun oh. 250 inch LiPo 4. Mostly kasi na affordable na setup ganito. Tapos maraming nagsasabi na mas mataas yung mas indoor sa mga matataas na load yung ganitong klaseng mga inverter. Hybrid. Parang hybrid inverter na rin to eh. Meron siyang charger. Ang wala lang sa kanya MPPT charge controller. Bale dito, pwede mong i-set yung gusto mo. Pwede ka mamili sa gusto mo. Yan o, mga battery nyo. 100 ampere. 200. 100 LV tapos. 100 ampere. LiPo 4. LiPo 4. 50 AH LiPo 4 X power 100 AH yung muscle. Pero ito mabigat na tanong, bossing. Magkano ang nagastos mo kaysa sa bumalik sa'yo? Sulit na, hindi pa? Sulit na. Kasi laging burnout dito eh. Sabagay, oh. Pero kung 12 tutusin, hours yan everyday. pero tutusin sa mga ganito na nag-invest ka ng ganito, mas malaki talaga yung gastos mo. Lalo kung passion mo talaga, hindi mo i-indayin yung gastos. Kasi yung mga balik sa'yo. Almost, ito siguro bago-bago pa to eh. Pero mas matagal lang kasi ang buhay na LiPo 4. Kasi yung mga ganito. Pang backup lang yan. For lighting purposes lang. Direct DC. Pero ito yung talaga mabibigat LiPo 4. Pang 10 years yata yan eh. Ganyan eh. Snap at snuddy pares lang yata eh. Pares lang yan. Dito pala yung nasa 4,000 yata to. Almost 4,500. 4,500. Bali tatlo lahat. Ito kung anong ginagastusan nito eh. Kung ano yung binibili niya eh. Kasi sa amin dito pag mag-brown out, dati 2 linggo, 3 linggo. Ano? Kung bago-bago ka, ito yung mga gamit mo. Ayan o, pinagpalitan. Ayan o, pinagpalitan. Okay, ang dami na. Mga pinagpalitan. 2. Ilang mga appliances mo na sinira nito? Ang hindi kasi to. Sumira ng 55 inches LED TV. Ito. Hindi kasi reliable sa mga appliances to eh. Yung kanya yung alam niyo yung mga yung mga inverter kasi meron silang sinusunod, lalo kung yung mga pang hospital. Yan, hospital. Merong sinusunod na standard ng sine wave ng kuryente. Talagang kailangan malinis. So eto, hindi sila pwede dun sa mga ganun masisira appliances. Kung ito yung gamit mo tapos may nag-charge ng flashlight na yung headlamp, na yung mumurahin na headlamp, masisira yung ganito. So karamihan ko lang. Tapos wiring. Ewan ko, parang nagbabump kasi nga square wave yan. Pero pag pure sine wave hindi. Ang kapal Ilang watts boss to mo? 1,000. 1,000 watts pa lang. Grabe yung toroidal, malaki.
Malaki yung 3 kilowatts na. Ang bigat. Sinukat mo na yung ano dito, yung kain niya habang wala pang load. Yung mismong ano lang, inverter lang. Matipid. Pag naka-standby mode, Kumbaga, bago yung battery ko yan. Kumbaga ano, kumbaga Standby walang mode. 1 ampere ganun, wala. Wala, ito tutok mo na. May lalabas yung amperahe. Shut off natin yung load. Sige, subukan mo nga. Zero yan. 0.3 0. Ang baba oh. Yan, 0 amperes. Yun yung output. 223 volts. Halos wala. So mas makain pa pala yung ano, mga ferrite type na ano, inverter. Mas matakaw sila. Kasi nako, wag muna. Yung ano, yung ginagamit ko na 1000 watts na fake. Ang kinakain nun almost 2 ampere, 1.7 na wala pang load. Ito, ayan, wala. Ito halos wala. Ilang volt ang ano dito boss? Yung 12 input, 12 volt. Mas malakas pa ang ano nito. Ang kick nito pag 24. Alam, mas mahal kasi pag 24. Pag sira yung isang battery mo, hindi mo na magagamit. Yun ang problema. Always na pag magpapalit ka, always dalawa. Hindi pwedeng yung isa lang. Oh, hindi pwedeng isa lang. Dapat palaging dalawa. Kung sira yung isa, dalawa palagi. Yung setup niya. So dito sa amin maraming ganyan, pero siya lang yung ano dito mahilig sa ganyan. Yung iba dito mga pang ano lang, pang ilaw-ilaw. Siya lang.